words in the law of Moses. They pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help. Lampas sa langit, godliness as burden. Dear Lord, we thank you for life and thank you for being in our hearts. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, patawarin sa aming mga kasalanan at pakalinisin. At ngayon, pagindapating tumanggap ng inyong pagtutuwid, pagtuturo, pagpapagaling, at pagmamahal. Be our preacher. Teach us. Lead us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Kasabihan ako minsan, lumampas ka na sa langit. Pag sobrang religyoso, sobrang upright, sobrang extremist, ang mga religious beliefs and practices, napagsasabihan tayo kumisa na lumalampas sa langit. At pagka ganun ang nangyayari, godliness becomes a burden. The approach to God becomes a very difficult way, and religious life becomes almost like a punishment. But is that the will of God for people, for believers? Pagka ganun ang ating pananaw, many people find God and godliness as heavy burdens. That is why they avoid religious involvement. Many people avoid being at religious services, attending Bible studies, being involved with many religious people because they equate religiosity with a lot of difficulty. And up to a point, sometimes they have a point. Psalm 77 verse 4, because of you, Lord God, I can't sleep. I am restless and can't even talk. At merong mga tao, minsan sa iba't ibang estado ng kanilang buhay, sa iba't ibang panahon, ganun ang tingin nila sa Diyos. Na dahil sa Diyos, di sila makatulog, sila ay nahihirapan, sila ay alumpihit. Dahil sila ay tinitingnan nila, ay pinaparusahan ng Diyos. O kaya ay pinarurusahan sila ng kanilang konsyensya dahil sa tingin nila ay lumalabag sila sa Diyos. Kahit kay Jesus, maraming parang nahirapan. Many of His followers heard this and said, this teaching is too hard. Who can listen to it? Without being told, Jesus knew what they were grumbling about. So He said to them, does this make you want to give up? And true enough, many people left Jesus. Nahirapan kasi silang maintindihan ang itinuturo niya. Kailan nga ba nagiging parang mabigat sumunod sa Diyos? Kailan nagiging parang pabigat ang pananalig? God and godliness become burdens when people expect moral and actual perfection of themselves and of others. Bumibigat, humihirap ang pagiging makadiyos kung inaakala ng mga tao na ang pagiging makadiyos ay pagiging morally perfect, pagiging sinless, pagiging tuwid na tuwid lagi, walang pagkakamali, walang iniisip na mali, hindi natutukso, hindi nagpapadala sa tukso. Pag inisip mong gano'n, ang ibig sabihin ng pagiging makadiyos, mahihirapan ka talaga. Ang pagiging religyoso pag gano'n, sinasabing lumalampas pa sa langit. Ano nga ba talaga ang expectation ng Diyos sa atin? Ano nga ba ang kanyang alam tungkol sa atin? At ano ang inaasahan niya na ating gagawin? God and godliness become burdens when people over-focus on sin. At marami talagang mga tao, kinarir na nila ang issue ng kasalanan. Walang iniisip kundi, it's a sin, you are a sin, it's a sinner, we have sinned. God saw what you did, God saw what we did. At dahil doon, they always consider themselves sinning, guilty, and therefore, scared. Psalm 51, 3-4, isang pananaw tungkol sa Diyos. I know about my sins and I cannot forget the burden of my guilt. You are really the one I have sinned against. I have disobeyed you and have done wrong. So it is right and fair for you to correct and punish me. So pananaw nitong umaawit o sumulat ng awit na ito, na talagang makasalanan ako, kaya tama lang kayo Diyos. Pagka ako'y pinaparusahan nyo, binubugbog ninyo, dinudurog nyo, kinakawawa ninyo, talagang deserve ko yan. This is an attitude, a point of view of a believer. But does God share the same point of view about Him? Well, we know that God's will is to save people from sin, from the punishment of sin, from the guilt
because of sin. God's will is to give people rest, to comfort His people. And how will God comfort people? How will God give rest? And how will God save people from needless fear and anguish? God or godliness will become less of a burden when people do not overpressure themselves into ideal perfection. And if they focus on and appreciate God's kindness. Mababawasan ang bigat. Sa katunayan, gagaan ang ating dalahin, pasanin bilang mga mananampalataya kung hindi natin sobrang pahihirapan ang ating sarili sa pagpipilit nating maging perpekto. Kung hindi natin pahihirapan ng kapwa sa pagpipilit nating sa kanilang pagiging makadiyos ay maging perpekto rin sila. At gagaan ang ating pasanin kung ating kikilalanin, kung ating i-apply sa buhay yung tunay na kabaitan at kabutihan ng Diyos. Isang bagay na bihira na nauunawa maging ng mga mananampalataya. To appreciate God's grace. Napakalinaw ng sabi ni Pablo sa Romans 11:6. His choice is based on His grace and not on what they have done. For if God's choice was based on what people do, then His grace would not be real grace. Sabi, pag pinipili ng Diyos na kayo iligtas, pag pinipili ng Diyos na kayo pagpalain, pag pinipili ng Diyos na kayo mahalin, hindi niya yun ginagawa dahil deserving kayo. Hindi niya yun ginagawa dahil karapat-dapat kayong tumanggap ng pagpapala. Hindi niya ginagawa yun dahil perfecto kayo. Hindi niya ginagawa yun dahil sa paggawa nyo ng mabuti, na-accomplish nyo yun, na-earn nyo. Sabi niya, no. Mabuti sa inyo ang Diyos dahil mabuti siya. Hindi dahil mabuti rin kayo. Hindi dahil tama kayo at hindi dahil perfect kayo. Kasi, kung gagawin kayo ng Diyos ng mabuti, dahil kayo'y mabuti, dahil kayo'y perfecto, dahil kayo'y tama, hindi na grasya ang ibinibigay niya sa inyo. Premyo na lang. Katarungan na lang. Justice is to punish the wrongdoer and to reward those who do good. Pero hindi justice ang pinapairal ng Panginoon kadalasan sa pakikitungo niya sa atin, kundi mercy, grace. Binibigyan ka hindi dahil deserving ka, kundi dahil mapagbigay lang talaga siya. Pinagpapala ka hindi dahil ikaw ay sinless or righteous or holy, kundi dahil talagang mahal ka lang niya at gusto kanyang pagpalain. Para mga magulang, maraming mga magulang nagbibigay sa anak kahit yung anak ay walang kwentang anak. Maraming mga magulang mahal yung anak kahit yung anak hindi rin naman mapagmahal. Di lalo na yung magulang natin sa langit na Diyos, kaya siya mabait sa atin. Don't ever think that because you deserve it. Because if there's anything that we deserve, it is really punishment. But God loves us, God cares for us, that's why He does us good. Yung mga nagtatanong, paano po kung ang isang Kristiyano ay nakagawa ng mali, edi wala na naman siyang salvation? Ang tanong ay ito, kaya ka ba na-save dahil wala kang ginawang mali? Kaya tuloy pag may ginawa kang mali, hindi ka na-save. You must apply the idea, both sides of the equation. If it is good works that will save you, then bad works will unsave you. But if you were saved not because of your good works, but because of God's love and through the work of Jesus, then no bad work on your side can destroy that salvation, can undo it. It is not an encouragement to do bad, but it is an encouragement to appreciate God's kindness, God's grace, God's undeserved goodness to us. Ephesians 2:4-5, but God was merciful. We were dead because of our sins, but God loved us so much, He made us alive with Christ, and God's gift of undeserved grace is what saves you. Malinaw. Ang handog na Diyos na pagpapalang di naman bagay sa iyo, hindi karapat-dapat sa akin, yun ang bumubuhay sa atin. Yung kanyang pag-ibig na walang patakaran, walang hangganan, pag-ibig na gumagawa sa iyo ng mabuti kahit hindi ka perfect. Your perfection, your deeds has nothing to do with your salvation. It is the perfection of the work of Jesus. It is the perfect love of the Father for us that saves. And what you do to
avail of that salvation is to believe. Those that believe will be saved. Believe in what? In your own deeds? In your own doing? No. Believe in the perfect work of Jesus. And believe in the perfect love of the Father through Jesus. Holiness becomes a burden when misunderstood. Holiness becomes a burden when misinterpreted and misapplied. Paano? Marami talaga hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng holiness. May mga tao sasabihin, alam nyo, ang salvation, free. Ang lahat maluwag, mapagbait ang Diyos, mapagpatawad, mapagpalaya. At pag tinanggap mo na ang kanilang doktrina, nag-member ka na sila, sa kanila, sabi na, aha, mula ngayon, kailangan na ng works, ha? Ngayong member ka na namin, kailangan ganito na ang buhok mo, ganito na ang damit mo, ganito na ang kakainin mo, hindi mo kakainin. Biglang nagka-works. Kasi nahuli ka na member ka na. Kaya iba tuloy nadadala, umaatras. At yung ibang nakakakita nito, ayaw nilang sumali. Because we misunderstand verses. We misunderstand what holiness means. Kaya yung mga iba, nakita nagba-Bible study ka, umattend ka sa isang spiritual activity, pag may nagawa kang mali, sa tingin niya, pag kinulang ka sa kabanalan sa tingin niya, sabi sa'yo, ganyan ba Christian? Nagagalit? Ganyan ba ang Christian? Umiinit ang ulo? Ganyan ba ang Christian? Tamad? Ganyan ba ang Christian? Laging ginagawang pang-blackmail na sa'yo yung pagiging Christian kasi sa tingin nila, ang pagiging Christian ay pagiging perfect. At pag ganun ang pananaw mo, mahihirapan ka talaga. Pero yun ba talaga ang gusto ng Diyos? Yun ba talaga ang katotohanan tungkol sa holiness? Let's take a look at a most misunderstood verse na dahilan ng napakaraming pagdurusa ng maraming mananampalataya, Leviticus 11:44. I am the Lord your God, and you must dedicate yourselves to me, and be holy, just as I am holy. Sa bigyang tingin, parang ang linaw. Sabi ng Diyos, banal ako, dapat banal ka rin. Kung gano'n ko kabanal, gano'n ka rin kabanal. Kaya mga tao, laging nagigilty kasi hindi sila kasing banal ng Diyos. Laging nanguusig ng kapwa kasi hindi kasing banal ng Diyos yung kapwa. Lagi na lang nagtitiwalagan, lagi na lang nagsusumbungan, naglilitisan, dahil hindi ka banal, hindi ka banal. Ang Diyos ay banal, utos maging banal tayo. Pero ano bang ibig sabihin ng Diyos sa be holy? Doon nagkakatalo ang lahat. Sa atin kasi ngayon, ang ibig sabihin ng holiness, parang moral perfection, sinlessness. Hindi ganun ang pakahulugan sa Leviticus at sa Old Testament sa word na holy. We are reading a translation. We are not even the Bible in its original language. It's a translation. And something is lost in translation. Holiness in Leviticus, in the Old Testament, means staying away from everything that would make an Israelite ritually unclean. Unawain yan. Ang holiness sa kanila ay paglayo, pag-iwas sa mga bagay na sa kanilang mga kaugalian matatawag kang unclean. Halimbawa, ang isang babae sa kanyang monthly menstruation is unclean. Kaya yung inupuan niya, hindi mo pwedeng upuan within 24 hours. Magiging unclean ka rin. So the definition of cleanliness is not really about morality. It's clinical. Because the ancient Israelites did not understand the menstrual cycle. They did not understand many medical principles and health principles. And so, they had a lot of feelings and a lot of strong emotions against blood. Kaya hindi ka pwedeng humipo sa isang babaeng dinudugo. Tulad ng babae sa panahon ni Jesus na 12 years dinudugo, unclean siya. Kawawa naman, dinudugo na nga, unclean pa. But that was a cultural definition of cleanliness. Hindi ka pwedeng humawak sa patay o sa bangkay. Paano ngayong mga panahon na ito kung ikay sepulturero o ikay embalsamador, di unclean ka. Yun ang unclean sa kanila. To be holy, do not touch the dead. To be holy, do not eat pork. To be holy, do not eat kahit na mga sugpo o hito o kaya tuna dahil wala silang kaliskis o mga shellfish. Huwag kang kakain ng mga hayop na ganito yung paa, ganun yung sungay. Kasi yung concept nila of cleanliness really is to have a diet different from the Gentiles. Their dietary laws pronounce their separation from non-Israelites. It has nothing to do with morality inside the heart. It is ceremonial.
Kaya hindi ka dapat kumain ng hindi ka naguhugas ng kamay sa ganitong paraan. Kaya yung mga disipulo ni Jesus, kumain ng hindi naguhugas ng kamay. Sabi nila, unclean, unclean. Ba't pinapayagan mo ang mga disciple mo kumakain? Nagiging unclean sila. Sabi ni Jesus, anong unclean? Hindi kayo napaparumi. Ibig sabihin niya, spiritually. Hindi kayo napaparumi na kung ano mo pumapasok sa inyong bibig. Napaparumi kayo ng mga salitang lumalabas sa inyong bibig dahil yan, galing sa inyong puso. Yan ang tunay na dumi. So, nire-redefine din ni Jesus ang ibig sabihin ng clean and unclean, ng holy and unholy. Sa mga Israelites, holiness is observing the Sabbath. Because the non-Israelites were not observing the Sabbath, you should observe it to be separate from them. Siyempre, pag nagsasabat ka, hindi ka na pwede maglakad ng malayo, hindi ka pwedeng mamasyal, kahit day off mo sa trabaho, hindi ka pwedeng makisalamuha sa iba dahil wala kang pwedeng gawin, hindi ka pwedeng magluto. So, effectively, it separates you from people. Tapos, ang mga dietary laws nila, hindi mo pwedeng kainin ito, hindi pwedeng kainin yun. Hindi ka pwedeng magkaroon ng bisita na non-Israelite, hindi ka pwedeng dumalo sa bahay nila para makikain doon, hindi ka makikipagmabutihan. Again, it separates them from people. Sa kanila yun ang holiness, to be separate from the Gentiles. Tapos ngayon, babasahin mo yun. Sabi niya, be holy for I am holy. Kasi apply mo, uy, may dumaang sexy, natukso ako, hindi na ako holy, guilty na ako. Naku, galit na galit ako kanina, sumabog ako, nakapagsalita rin ako, hindi na ako holy, hindi na ako godly, pupunta na ako sa hell. Yun ba ang ibig sabihin ng holiness? Holiness in Leviticus, in the Old Testament, simply means to be physically separated from anything that makes one clinically, technically, ceremonially, symbolically unclean. Hindi yun maging morally perfect. Holiness is not understood to mean morally upright and perfect. Iba ang pakahulugan natin ngayon sa salitang holiness sa pakahulugan nila noon. At nag-iiba-iba naman talaga ang kahulugan ng salita. Di ba nung araw ang grass ipinapakain sa kabayo, and then in the 60s and 70s ang grass, marijuana. Sa napakahabang panahon, ang chicks ay mga batang manok. Naging babae yon ng 60s, 70s, up to now. Dati ang bread, ginagawa sa panaderya, kinakain mo, naging pera. Meron ka bang bread? Di ba? Dati nga ang mouse, daga na hinahabol ng pusa. Ngayon, kakabit ng computer mo ang mouse. Ang daming na ibang kahulugan in so short a time. Yung pa mga sinulat sa Old Testament, libu-libong taon na yan, na iba na ang kahulugan ng mga salita. Pag binasa mo yung mga Old Testament words, ang pakahulugan mo pang ngayon, talaga maliligaw ka. At isang napakalaking ligaw, akala ng mga tao dahil sila lumalapit sa Diyos, expected sa kanila maging morally perfect. And because no one can be morally perfect, probably for more than 3 minutes, everybody is needlessly guilty. Everybody is needlessly judged and judging others. Everybody is living in misery because they think God expects them to be morally perfect when actually they know that they are not. The heart knows its own bitterness. Kaya ang nagiging bunga tuloy ng pagiging relihiyoso, ng relihiyon, walang katapusang sikip ng dibdib, pahirap sa loob. Kaya may mga naghahampas ng sarili para lang maibsan ang kanilang guilt feelings, may mga lumuluhod sa mga bubog, sa mga munggo, may mga hindi kumakain para lang bayad-bayaran ang kanilang mga kasalanan. Yun ba ang Diyos na gustong ipakilala sa atin ni Jesus? Gusto ba ng Diyos na makilala siya bilang ganon? O ganon ang akala dahil lang sa isang word na holy? 1 Peter 1:16, umalingaw-ngaw hanggang New Testament. That is why the scriptures say, I am the holy God, and you must be holy too. Again, it comes from Leviticus 11:44. The application is not saying that you are expected to be 100% sinless all the time. God and godliness would be less of a burden, would be more of rest, joy, and pleasure when examined and correctly understood. When identified and taken away from Pharisaic standards. When seen through the lens of Jesus. And when separated from the humanly impossible and undoable expectations of religion. Gagaan ang buhay, luluwag ang dibdib,
magiging masaya ang ating pagsunod at paglapit sa Diyos kung susuriin natin ang kahulugan ng holiness at ihiwalay natin ito sa mga kaugalian ng Israel na iba ang pakahulugan nila noon sa holiness. Lalong-lalo kung susuriin ang lahat ng verses at sasalain sa pamamagitan ng turo ni Jesus. Maraming nagtatanong, paano po ba malalaman kung tama ang interpretation ng isang verse? Tama ang interpretation ng isang verse kung tugma ito sa itinuturo, ipinamuhay at halimbawa ni Jesus. Halimbawa, sinabi ni Jesus, I came that you might have life and have it abundantly. Any interpretation of any verse that deprives you of abundance, that deprives you of life, of the enjoyment of life, hindi tamang interpretation. Sabi ni Jesus, I came to give you rest. So any interpretation of verses and religious doctrine that doesn't give you rest, in fact, gives you stress and gives you a lot of anguish and suffering, hindi tamang interpretasyon. Si Jesus ang salaan, and by the teachings of Jesus, all other teachings should be filtered. Because He is the Son of God. He is the one who died for our sins. He is the Lord of Lords. In the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. So dapat lahat ng katuruan, interpretation, pararaanin sa salaan ni Jesus. And that salaan has a shape. It is the shape of love, of concern, of genuine solicitousness. Mahal tayo ni Jesus. Ano mang pag-interpret mo ng verse na nagmumukhang hindi tayo mahal ng Diyos, suriin mo, malamang hindi tama. Marami kasing ideya, maraming opinion, ang mga iba't ibang tao na nagsalita through verses. Yung Ahaz nga, nagsalita through a verse. Ang asawa ni Job, nagsalita through a verse. Si Jezebel, a very wicked queen, was speaking through verses. So hindi ko mo verse, yun na yung teaching. Kasi si Satanas, nagsasalita din, may verses din. So dapat susuriin mo ang lahat ng verses, sasalain kay Jesus, at yung lahat ng lalampas, sasabihin mo, ito masarap at pwedeng ipamuhay. So in Matthew 5:48, sabi, be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. Another parusa ito at pahirap sa mga taong hindi umuunawa ng kahulugan ng perfection. Kasi akala mo sa biglang tingin, ang dali naman maintindihan Sabi ng Diyos, be perfect. O sabi ng verse, be perfect as your heavenly Father is perfect. Sabi ni Jesus, you be perfect because Father is perfect. Again, ano ang kahulugan ng salitang perfect? Akala ng marami, ito yung wala ka ng kasalanan, hindi ka na nagkakasala, hindi ka na natutokso, hindi ka na nadadapa, hindi ka na napapatid, hindi ka na nagkakamali. Di ang hirap ng buhay mo kung gano'n ang pakakahulugan mo dito. Kasi sino bang pwede maging perfect ng 24 hours? Wala. And yet, 99.99% of people think that that is what perfection means. But Matthew uses perfection in the context of devotion to God, not in flawlessness of character. Ang sinasabi niyan, perfect ka dapat sa pagmamahal mo sa Diyos. Kaya si David, na napakaraming kasalanan, ang tawag pa rin sa kanya a man after God's own heart. Kasi kahit marami siyang imperfections, ang debosyon niya sa Diyos, napakatibay. Nagkakasalaman siya, agad-agad siya nagtatapat, humihingi ng tawad. Hindi siya kahit kailanman openly nag-rebel against God. Kung nagkakamali man siya at kinukulang, tinatanggap niya yung pagkakamali niya. Hindi niya sinasabi, kasi wala namang kwenta ang rule ng God, kasi hindi naman yan totoo. Sabi lang niya, talagang ako'y marupok at nagkakasala siya. He was called a man after God's own heart, in spite of all his imperfections. Because again, the word perfect does not mean moral completeness. It means strong devotion to God. Ano ang background ng Matthew 5:48? Matthew 5:43 to 48. Tingnan natin ang pag-progress ng ideya ng word na perfection. Yung sinabing, you must be perfect because God is perfect. Sabi ni Jesus, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Therefore, it's okay to hate your enemy. Sabi yan ng Old Testament just love your neighbor. But I tell you, sabi ni Jesus, no, iba ang dapat niyong alamin. Love your enemies and pray for those who persecute you.
that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? At ito yung perfection. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Sabi niya, alam nyo, dapat kayong makinig. Ang katuruan ng Old Testament, mahalin mo ang iyong kapitbahay o yung malalapit sa iyo at kamuhian mo yung malalayo, yung mga kaaway. Pero hindi ganyan yan. Dapat ganito. Mahalin mo, maging kaaway mo. Kasi, kung ang mahal mo lang yung nagmamahal sa iyo, kahit naman hindi maka-Diyos, ganun sila eh. Mahal din nila yung nagmamahal sa kanila. Pero maka-Diyos ka, dapat lampasan mo sila. Namamahal mo yung hindi nagmamahal sa iyo. Pag binabati mo yung bumabati rin sa iyo, kahit naman hindi maka-Diyos, ginagawa yun eh. Dahil maka-Diyos ka, batiin mo pati hindi bumabati sa iyo. At kung ipanalangin mo ang iyong kalaban, gumawa ka ng mabuti sa gumagawa sa iyo ng masama, yun ang talagang kahulugan ng anak ng Diyos. Kaya sabi niya bigla, be perfect as your heavenly Father is perfect. Anong perfection doon? Kahit hindi ka mabait, mahal ka ng Diyos. Kahit hindi ka gumagawa ng mabuti, ginagawa ka ng Diyos ng mabuti. Kahit kung minsan sa ginagawa mo, inaaway mo na ang Diyos, mahal ka pa rin niya at pinagpapala ka pa rin niya. Yun ang perfection ng Diyos na tinutukoy dito. Hindi moral uprightness, hindi moral perfection, kundi perfect magmahal. Kaya sabihin ganun ka dapat, perfect ang magmahal. Mahal mo yung nagmamahal sa iyo, at pati hindi nagmamahal sa iyo, minamahal mo rin, ginagawan mo rin ng mabuti. Yan ang tunay na kahulugan ng anak ng Diyos. Yan ang perfection. So kung nagmamahal ka sa kapwa, umubuti ka sa kapwa, kahit hindi mo kilala, pinapakain mo dahil gutom, at kahit mga kumisa, nagawa ka na ng masama, may pagkakataon kang gumawa ng mabuti, ginagawa mo pa ng mabuti, yun ang perfection. Hindi yung walang tumatawid sa utak mo na tukso, hindi yung kumisa nagkakamali ka, nabibigla ka, hindi yun ang perfection na tinutukoy. At pag naintindihan natin yon, luluwag sa ating dibdib na tanggapin ang mga katotohanan tungkol sa ating mga abang sarili na hindi talaga tayo perfect. Mahalang talaga tayo ng Diyos, kaya tayo ay nililigtas. Jesus refers to God as perfect, meaning He is totally undividedly devoted to man. He is faithful to His covenant, and He is undividedly given to those He loves. That perfection of God being referred to in the verse is not about God's perfect morality and sinlessness, though God is perfectly moral. Pero hindi yung perfection ay na tinutukoy dito, yung kanyang devotion sa tao na kahit hindi natin deserve ang kabutihan niya, mabuti pa rin siya. That is counted as perfection. When you are good to people who are not good to you, you are perfect by the standards of God. Although marami kang mga moral lapses, marami kang mga pagkakamali, marami kang pagkukulang, pero hindi ka sinusukat doon. Susukatin ka sa pag-ibig mo sa kapwa. The context, the meaning of perfection here is the highest form of human love. That is, love for enemies. Yun ang perfect. Kaya, may mayaman na lumapit kay Jesus. Sabi niya, gusto ko pong sumama sa inyo. Sabi, well, you must be perfect to follow me. Sabi naman itong lalaki, well, I have obeyed all the commandments. Sabi, hindi yun tinutukoy ko. Ang dami-dami mong pera, ipamigay mo sa mahihirap. Pag minahal mo na sila, to the point that you're spending for them, yun ang perfection. Yun ang righteousness. Then join us. For Jesus, if you can love your enemies, not only those whom you have something, not only those who do you evil, but also those who do you good. If you love them both, you've got it made. You are perfect like the Father. Though, morally speaking, personally speaking, you still are imperfect. It is importante yan na maintindihan. Many people find God and godliness as burdens because they neglect and forget to consider the kindness of God. And they put too much importance to how others and how misguided moralists measure godliness. Ang mga tao, lalo member ng church o ng isang religious group, takot na takot sa sasabihin ng kapwa member. Kasi pare-pareho silang judgmental. Ano tuloy nangyayari?
Pag may pagkakasala, pag mayroong mga nagagawang mali, idililihim na lang kaysa mahusgahan, mapag-usapan, mausig, maitiwalag. Tumatago yung pagkakamali, hindi tuloy na itutuwid. But we should understand and appreciate the love of God. 1 Chronicles 16:34, praise the Lord because He is good to us and His love never fails. Yun ang perfection. To love unfailingly. To always love. Kaya sinabi ni Paul, the greatest is love. So there is hope, faith, love, but the greatest of this is love. When you love people, you are considered perfect. That is the perfection that we are talking about. Matthew 11:28-30, if you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Yan ang mission statement ni Jesus. Yan ang mission niya sa buhay. Pagpahingahin tayo. Dahil alam ni Jesus, ang mga tao, lalo ng panahon niya, pagod na pagod sa religious expectation. Pagod na pagod sa guilt. Pagod na pagod sa pang-uusig. Pagod na pagod sa pagtatago. Kasi nga, akala nila ang perfection ay ganon. Kaya sabi niya, ibahin niyo ang inyong pananaw. Maling-mali ang pag-aakala niyo tungkol sa Ama sa Langit. Hindi niyo siya kilala. Ang pagkakakilala niyo, napakahigpit niya, malupit, laging galit, laging nagpaparusa, mapagmahal ang Ama. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. At pag na-appreciate mo yung love na yon, at in-apply mo rin sa iba, minamahal mo rin sila, tulad ng minamahal ka ng Diyos, yun yung be perfect, because God is perfect. So, don't be too hard on yourself and on others. Huwag pahirapan ang sarili sa expectation ng perfection. Walang ganon. At huwag din pahirapan ng iba sa expectation mo na perfect sila. Kung umaten ng Bible study, pag medyo nagkamali, pa-blackmailin mo na, yan ba? Yan ba ang born again? Yan ba ang nagbabasa ng Bible? Yan ba ang Christian? Kasi ina-expect perfect. God is gracious, kind, and full of wise understanding. That is why in Psalm 103:14, for He knows how we are formed, He remembers that we are dust. Alam ng Diyos kung sino tayo kasi Siya ang lumikha sa atin. Alam ng Diyos ang iyong likas na pagkatao. Marami mga tao, hindi nila matanggap yung sarili nila kasi ayaw silang tanggapin ng religion. Hindi nila matanggap yung pinakatotoong tungkol sa sarili nila. Kaya itatago-tago nila yon, ililihim-lihim nila yon. At puro guilt. Pero alam ng Diyos yun. Diyos ang lumikha sa bawat isa sa atin. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. All your works are wonderful. I know that very well. Sabi sa Psalm. While I was being formed, you saw my unformed body. When I was being created in the secret place, you knew everything that was happening. You know everything about me. And everything I will do, you have written in your book of life. Napakalinaw ng understanding ng sumulat ng awit na yun, that we are fearfully and wonderfully made. Alam ng Diyos ang ugali mo. Alam niya ang nature mo. Alam niya ang tendency mo kasi Siya ang lumikha sa iyo. And He remembers that we are dust. Anong ibig sabihin nun? Dahil naaalala niya at di niya nalilimot kung ano tayo, component natin, spirito niya at lupa, there will always be a dust component in us, an imperfection. And that is part of the total package that Jesus embraced when Jesus died for you. Mahal tayo, nauunawa at tinatanggap ni Jesus at yun din ang dapat gawin natin sa ating sarili at sa kapwa natin. Habang patuloy natin ginagawa to become the better versions of our own selves, you should not try to be not yourself because you cannot be.
Just be the best version of your own self, of how God created you. At ang tao talaga, kahit siya nananalig sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, nagkakasala pa. Kasi nakatira pa sa lupang katawan na ito. Kinakapos, kinukulang. At sino man ang magsasabing hindi na ako nagkakasala kasi naka-Jesus na ako. Sasabihin ba, huy, nasa Diyos ka na, dapat perfect ka na. Ang ibig sabihin ng perfect, yung morally 100% correct, mabibigo ka. At isang pagpapanggap yan. 1 John 1:8-9, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. So sabi ko, sinasabi niyo wala kayong kasalanan, isang malaking kahibangan. Niloloko niyo sarili niyo, niloloko niyo kami. Ang mabuti pa, aminin mo na lang, tanggapin mong hindi ka talaga perfect, nagkakasala ka, at ihingi mo ng tawad sa Diyos, ilapit mo sa Diyos, humingi ka ng restoration, humingi ka ng pagpapagaling, ng pagbubuo ng mga nasisira, at gagawin niya ni Jesus. Matatawarin ka at bubuuin ka. Hindi totoo na merong nagiging banal. Baka one split second, pero after a while, hindi na ulit totoo yun. At ang taong sobrang nagpapakabanal, lumalampas sa langit. May payo si Solomon. Ecclesiastes 7:16-18, do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Do not be over-wicked, and do not be a fool. Why die before your time? It is good to grasp the one and not let go of the other. Whoever fears God will avoid all extremes. Sa iyo, huwag ka lumampas sa langit. Masisira ka. Huwag ka namang maging sobrang masama. Masisira ka rin. Alam mo, dapat nasa gitna-gitna ka lang. Balance. Kung may kalsada, nandun ka sa gitna, hindi extreme na extreme, mahuhulog ka na sa bangin, at dito sa kabila naman, kukuskus ka na sa bundok. Doon ka sa gitna, para maluwag-luwag. Namimisikleta ka, nasa gitna ka, medyo napaliko ka, nalingat ka, hindi ka pa rin mahuhulog kasi nasa gitna ka. Pero gilid na gilid ka, mahuhulog ka niyan. At kahit sobrang kabanalan at pagpapakabanal, sinasabi ni Solomon, don't do it. Ang tunay na maka-Diyos, hindi extremist. May lugar ka to accept your imperfection. May lugar ka to accept the imperfection of others. Imposible ang tao to be 100% upright. Understand the biblical meaning of holiness. As we have already said, it means the Israelites' clinical separation from things they considered would make them ceremonially unclean. It does not mean moral perfection. And even the definition of the Israelites about what is clean or unclean is time, cultured, and context-bound. Ibig sabihin ay, hindi sila universal. May mga kinakausap, ipinapagawa ito, pero sa kanila lang ipinapagawa, hindi sa iyo, hindi sa akin. May mga katuruan na pang panahon lang na yun, lugar na yun, hindi para sa lahat ng lugar. Halimbawa, basa ka ng basa ng Bible, ano kayang gagawin kong guide sa buhay ko? And then you flip the pages of the Bible, tapos doon tumigit, tinuro mo yung daliri mo, ang nakalagay, go and make an ark and collect all the animals on the planet. Gagawin mo, para kay Noah yun. Marami mga verses, hindi universal ang application. Meron ding universal. Halimbawa, huwag kang magnakaw. Universal yun. Laging masama yun. Igalang mo mga magulang mo. Universal yun. Kahit sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako. Pero may mga utos na huwag kang kakain. Halimbawa ng ganito, ng ganon, yung sabat, yung ganyan. Itinuwid na yan ni Jesus. Tapos hanggang ngayon, magkakandara pa ka sa pagsunod, hindi nahirapan ka lang. Understand the biblical meaning of perfection, which is really love for God and love for others, not sinlessness. Even if applied to morality, perfection is by grace. It is not by works. May isa pang misunderstood verse. Kakambal nito, kaya hindi natin pwedeng hindi isama. 1 John 1:6, if we say that we share in life with God and keep on living in the dark, we are lying and are not living by the truth. Ang pakahulugan ng iba sa biglang basa,
Kung sinasabi mong anak ka na ng Diyos, dapat hindi ka na nagkakasala. Pag nagkakasala ka, kasinungalingang sabihin na anak ka ng Diyos. Therefore, pag anak ka ng Diyos, wala ka ng kasalanan. That is the misreading. Meanwhile, living in the dark is the lie, not the claim to share in life with God. Anong ibig sabihin natin ng living in the dark? Living in the dark ba is committing sin? Kasi ang pabasa ng iba agad, living in the dark means committing sin. Therefore, if you are in the light, you don't commit sin. But the meaning of living in the dark here is this: committing sin and keeping it a secret. Pretending it's not happening. Being hypocritical about it. Yun ang living in the dark. Because everybody will commit sin. Therefore, living in the dark here doesn't mean not committing sin, but committing sin and pretending it's not being committed, keeping it away from God's touch, healing, and correction. At kung itutuloy natin, 1 John 1:7, but if we live in the light as God does, we share in life with each other. And the blood of His Son, Jesus, washes away all our sins. So here, living in the light doesn't mean sinlessness. It means not hiding our sins, but bringing them to God for cleansing. In other words, everybody sins. But those that live in the dark keep their sins secret and they don't get corrected. Meanwhile, those that live in the light expose their sins, their weaknesses, their imperfections for correction, for restoration. Yun ang merong mabuting mapapala. Because he will receive the washing by Jesus. Importante. 1 John 1:8-9. If we say that we have not sinned, we are fooling ourselves, and the truth is not in our hearts. But if we confess our sins to God, He can always be trusted to forgive us and take our sins away. So pag sinasabi mo daw sinless ka, niloloko mo ang sarili mo. At pag inaasahan mo ang iba na magiging sinless, pinapahirapan mo sila, pinagdadala mo sila ng burden that they cannot bear because it is impossible. The believer's holiness is not his personal achievement. It is achieved by God's forgiveness and cleansing. Kaya sabi sa Hebrews 7:25, He is forever able to save the people He leads to God because He always lives to speak to God for them. Jesus always intercedes for us. And who needs intercession? Those who are not perfect. Those who continuously fail need intercession. And Jesus continuously intercedes for us. Ibig sabihin, alam ng Diyos na magkakaroon tayo ng failures. Kaya si Jesus, lagi na lang, tayo, ang kaso natin, ang kanyang ipinaglalaban in heaven. He is our advocate, our spokesperson, our defense attorney. At gagawin ba niya yung papel na yun kung alam niya perfect tayo, ina-expect niya perfect tayo? No. Alam niyang magkakamali, kaya siya laging nakahanda na mamagitan. Ang lahat ng ito ay hindi lisensya para tayo mabuhay ng pabaya, magpakasama. Kundi ito ay daan para tayo magkaroon ng kapayapaan sa pagtanggap na yes, God knows we are made of dust. God wants us to be good and good and good, to change from glory to glory to glory. But to be perfect is impossible to happen this side of eternity. We are made of dust. But it's not an excuse to just be dust because we are also made of the Spirit of God. So lagi natin sinisikap na maging mas mabuti, mas maayos. But when everything else fails, we know that God's love catches us. Hindi niya tayo pababayaan. Sealed na yon by the death and the resurrection of the Lord Jesus. So do good, be good, pero huwag tangkaing lumampas sa langit. Nakakapagod yon at hindi ka magtatagumpay. Live in the light, do not live in darkness, do not live in hiding, do not live in hypocrisy. Let the light of God through Jesus wash your sins away, restore and uplift you, and give you rest. Very importantly, si Jesus inako lahat ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng sugat, para tayo bigyan ng kapahingahan. Huwag nating sayangin yun. Let us enjoy the gift of God through Jesus. Don't waste it by trying to earn it for yourself. Do your best, but relax and rest. You have a Savior and Defender and Perfecter in Jesus. Our Heavenly Father, we thank you. We thank you for the ministry of your Son, Jesus. And we thank you for your love for us.
Papagliwanagin mo ang aming isip, Panginoon, na huwag kami magpasa ng hindi mo naman ipinapabuhat. Huwag namin pahirapan ang aming kapwa sa paraang hindi naman nyo itinuturo. Bigyan nyo kami ng kaliwanagan. Makalaya kami sa wrong definition, wrong application that leads to a lot of anguish, needless sorrow, needless pain and guilt. Enable us, O Lord, to enjoy the rest that your love gives us, while continuously empowering us to become better and better. But in times of failure,